Nung magkasala si Eva at Adan, sila'y napahiwalay sa Diyos. At ang bayad ng kasalanan ni Eva at Adan, at hindi lamang ni Eva at Adan, kundi lahat ng tao, ay ang kamatayan. At dalawang klase ang kamatayan, physical at spiritual. Kaya kapag namatay ang tao, naghihiwalay ang katawan at kaluluwa. Yun po yung kamatayang physical. Yung pagkahiwalay sa Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ay ikalawang kamatayan. Kaya sabi sa Pahayag 20, talatang 15, ang sino man na hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya bawat tao na hindi nakakilala kay Kristo, ang kabayaran ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero salamat sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nakikinig ka sa ating programa, hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, isa lang ang pupuntahan, ang dagat-dagatang apoy. Pero mahal ka ng Diyos. Si Kristo ay nagkataong tao, namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Tatanggapin lang natin yung pagbabayad. Sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sabi ko nga sa aking pagtuturo sa mga immersion students sa Fire na Mugpog at saka Mugpog MPS, maraming mga makadiyos, reliyoso, naglilingkod sa reliyon, sa simbahan, pero sa impyerno pupunta. Bakit nagkaganon? Kasi hindi naman na tinanggap si Kristo. Dapat si Kristo ang ating tanggapin. Kahit ibigay natin ang ating buong buhay sa paglilingkod, kung hindi natin natanggap si Kristo, tayo po ay magbabayad doon sa dagat-dagatang apoy. Paano ba tanggapin? Sabi po sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kaya mahalaga po yung personal na pagtanggap. Kaya kung gusto niyo tanggapin, sumabay kayo sa maikling panalangin. Ang panalangin ito hindi nagliligtas, paulit-ulit natin. Ito po'y guide. Ang nagliligtas ay yung pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo sa krus. Sasabay kayo bilang guide sa pagtanggap. Hindi yung sinasabi natin ang nagliligtas, kundi yung ginawa ni Kristo sa krus ang nagliligtas. Pero kailangan taos sa puso yung pagtanggap kay Kristo. Kaya sumabay kayo kung gusto niyo tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Pag sinabi kong Panginoon, sasabay kayo. Panginoon, sa umagang ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Hinihiling ko po na pakalinisin ako ng ibanal ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nawa ang maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon kapag tinanggap, nang galing sa puso, 100% sa langit na pupunta. Kaya sabi nito, mahalaga ang isang kaluluwa ng tao. Number 1, o letter A, sabi diyan, hinahanap ni Jesus Christ. Sabi sa Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya lahat tayo po ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Tayo po ay nawala sa harapan ng Diyos. Pero minahal tayo ng Diyos. Kaya sabi doon sa 1 John 4:19, iniibig natin ang Diyos kasi siya ang unang umibig sa atin. Siya yung unang humanap sa atin. Kaya sa pamagitan ng mga ngaral, patuloy na ang Panginoon ay naghahanap sa atin. Kaya sabi sa Matthew 28:19-20, bago siya umakyat sa langit, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya,
Bago umakyat sa langit si Jesus Christ, iniwan niya sa iglesia ang dakilang utos. At yun yung hanapin ang nawawalang tupa. Hanapin ang bawat kaluluwa na hindi pa nakakilala kay Kristo. Kaya nga kung ikaw ay makadiyos, religyoso, panatiko, talaga naglilingkod ka sa simbahan, pero ang tanong, totoo bang naligtas ka? Totoo ba na nakilala mo si Kristo? O sa tao ka lang nakatingin? Sa tao ka lang nananangan? Sa pangako ng reliyon? Sa pangako ng tagapagturo ng reliyon? Dapat po sa salita ng Diyos tayo nangangapit, hindi sa pangako ng tao. Kaya sabi rito, hinahanap ni Kristo ang bawat kaluluwa. Kaya kung sa umagang ito, nanonood ka sa Marinduque News, nakikinig ka sa radyo natin, tanungin mo sarili mo, ako ba'y nakasumpong na ng tamang pananampalataya kay Kristo? Sinong Kristo ba ang tinanggap mo? Maaari may Kristo ka rin, pero ibang Kristo ang nasa iyo. Sabi sa Bible, mag-ingat kayo sapagkat sa huling araw, marami ang darating sa aking pangalan at magpapanggap. Paano natin malalaman na totoo yung Kristo tinanggap natin? Siya'y namatay, inilibing, muling nabuhay at muling babalik. Yun ang tunay na Kristo. Na once na tinanggap mo yung si Kristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay at muling babalik, ikay maliligtas. Bakit? Kasi siya ang tunay na Kristo. Sa iba, si Kristo ay tao. Sa iba, maliit ng Diyos. Sa iba, maraming pagpapakilala sila kay Kristo, pero ayon sa kanilang paniniwala. Dapat ayon sa salita ng Diyos. Kaya dapat makilala natin yung Kristo na humahanap sa atin at yun ay Diyos na nagkatawang tao. Then letter B, sabi dito, pinapahalagahan ng Diyos ang bawat kaluluwa. Paano natin malaman na pinapahalagahan ng Panginoon bawat kaluluwa? Mark 8:36, sabi ron, at 37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? At sabi sa 37, ano ang may pangahalili ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Hindi kayang bayaran ng pinakamayaman, trilyonaryo, ang isang kaluluwa. Hindi kayang bayaran. Siguro kung ang mayaman ay kaya magbayad ng kaluluwa, siguro ang mayaman hindi mamamatay. Na kapag malapit na siyang mamatay, o bayaran kita ng 50 milyon. Akin na yung kaluluwa mo. Hindi po. Ang kaluluwa ng tao ay mahalaga. Hindi kayang bayaran ng pinakamayaman na tao. Sapagkat kung ang mayayaman kayang bumayad ng kaluluwa, pag malapit na siyang mamatay, o ikaw, bayaran ko na yung kaluluwa mo, 50 milyones. O sige, payag na ako. May iwan lang sa aking pamilya. Hirap na hirap yung pamilya ko, may 50 milyones sila. O. Pero hindi. Hindi kayang bayaran ang kaluluwa ng tao. Mahalaga ang bawat kaluluwa. Maaring yung katawang physical, kaya mong bayaran. By parts, di ba? Kaya, naalala ko yung nakakulong. Unti-unti, inilalabas. Sabi ng warden, nakakahalata na ako, by parts. By parts, kinukuha mo. Kasi, dinodonate yung kidney. Di ba pang parte ng kanyang katawan? Sabi ng warden, ay parang nakakahalata na ako, tatakas ka na yata. Bakit? Pakunti-kunti ay nilalabas yung part ng iyong katawan. Di ba? Kaya, pwede mong bayaran ang physical na katawan. Pero ang kaluluwa, hindi mo pwedeng bayaran. Ganun kahalaga ang tao sa harap ng Diyos. Siya ay namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Pinapahalagahan ng Diyos ang bawat kaluluwa. Then second, nagagalak ang mga anghel sa kalangitan. Isipin natin, isang kaluluwa na tumanggap, yung mga angel sa langit nagagalak. Sabi rin, letter A, dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. Kaya kung isang tao na tumanggap, halimbawa ngayon, 100 na tumanggap, tuwa-tuwa yung mga anghel sa langit. Isa lang, tuwa-tuwa na eh. Yung pa kayang 100. Kaya kung isa ka,
sa tumanggap. Patunayan mo. Paano mo mapapatunayan? Sabi doon sa John 8:47, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi makikinig. Kaya nga nag-i-invite tayo every Sunday, 9 to 11:30 sa Solid Rock Bible Baptist Church sa Tampus. Bukas, ngayon kung tinanggap po si Kristo, magkakaroon ka ng lakas na loob na makadalo. At welcome ang lahat. Lahat ay welcome sa Solid Rock Bible Baptist Church. Makinig ka ng salita ng Diyos. Kaya kung totoong tinanggap mo si Kristo, patutunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sabi rito, ang mga anghel sa kalangitan ay nagagalak, natutuwa sila. Nalalaman nila kung ano ang nangyayari dito sa lupa. Kaya kung may isang kaluluwa na tumanggap, nagagalak ang mga anghel dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. Katulad nga nung ating binasa kanina, iniwanan niya yung 99, hinanap yung nag-iisang tupa, at nung masumpungan niya, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan. Isipin nyo, kung 2 tupa, 3 tupa ang kapalit dun sa nawawalang tupa, isipin nyo yun. Kasi ganun kahalaga ang kaluluwa. Di bali na siyang gumastos para sa kanyang tupa. Kaya sabi rito, dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. Then, yung tumatanggap sa Panginoon. Pero dapat, tama, Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At yun ay sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya, dapat may salita ng Panginoon. Kasi kung wala salita ng Panginoon, ang tawag doon ay paniniwala. Maraming mga tao naniniwala sa Diyos. Maraming tao naniniwala sa salita ng Diyos, pero hindi nananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Kaya kung mayroon tayong Word of God na napakinggan at pinanghawakan natin, katulad ng sabi sa Psalm chapter 1 verse 1, mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Ni naupo sa upuan na malilibak. Ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Kundi ang kanyang kaluguran ay ang salita ng Diyos at kanyang pinagbubulay-bulayan ito araw at gabi. Kaya ang totoong naligtas at totoong anak ng Diyos ay mayroong Word of God. Sabi sa John 1:12, datapwat ang lahat na sa kanya niya tanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan. Karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Ang katanungan, ikaw ba'y anak na ng Diyos? Paano ka naging anak ng Diyos? Sino ang iyong sinampalatayanan? O sumapi ka lang sa reliyon? Kahit araw-araw sumapi ka, araw-araw magpalit ka ng reliyon, hindi ka pupunta sa langit. Sapagkat sabi sa 1:14-6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Kaya, kahit lahat ng reliyon ay salihan mo, kung hindi mo tinanggap si Kristo, sa dagat-dagatang apoy ka pupunta. Kaya mahalaga na makilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mahal ka ng Panginoon. Si Kristo ay namatay para sa iyo. Kaya kung ikaw binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, and this is the confidence that we have in Him. If we will ask according to His will, He hears us. Kaya kapag ang pagtanggap natin kay Kristo ay totoo, 100% sa langit na tayo pupunta kasi ang kaligtasan ay libre. Walang bayad. Hindi kailangan magpakahirap. Ang kailangan mo lang manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya siya nagbayad para sa ating kasalanan at kailangan tao sa puso. Kaya dapat kilala natin, sinasampalatayanan natin, dapat kilala natin si Kristo.
Kasi kung sumabay ka lang sa panalangin, hindi mo naman kilala si Kristo. Walang halaga yon. Dapat kilalanin mo. Kaya kung tinanggap mo si Kristo, pero hindi mo pa siya kilala, kilalanin mo siya. Makinig ka ng salita ng Diyos. At naalala ko na naman yung ating partnership. Ano po ba yung partnership natin? Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay para sa lahat ng naligtas. Kaya meron tayong tinatawag na partnership, yung ating GCash number. 099-5540-6598. Ang nakakatuwa yung ating mga kaibigang pastor ay ating kapartner. Meron 20, 30, 50, 100, o nakakaipon din ng mga 600, kuminsan ay 700. Kaya kung nakikinig ka ngayon at ikay naligtas, magkaroon ka ng burden sa mga kamag-anak, kakilala, kapamilya, kapatid, kapitbahay. Mag-share ka. Pag pinagsama-sama yan, makakatulong yan na pambayad sa radio. Kaya, kung tinanggap mo si Kristo, isa ka sa kabahagi ng pangangaral sa salita ng Diyos. Kaya tawag diyan partnership. Ulitin natin, 099-29-25. Tapos 43-6598. Ang dali sa uluin. Hindi na kailangang i-memorize. Diba? 99-55-40-6598. Ang dali. Oh. Kaya, mahalaga po yung partnership. At sa Marinduque News, makikita po yan sa screen. At sa lahat ng ating tagapakinig, maging kabahagi kayo ng ating programa, yung ating partnership. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng malasakit sa mga kaluluwa na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Isipin mo sa halagang 100, naabot mo yung mga mahal mo sa buhay, naabot mo yung mga kaibigan mo, naabot mo yung mga kakilala mo, naabot mo yung mga kamag-anak mo sa halagang 100 piso. Saan ka makakakita niyan? Di ba? Kaya kung ikaw ay totoong naligtas, magkakaroon ka ng malasakit, magkakaroon ka ng burden, magkakaroon ka ng pag-ibig, magkakaroon ka ng desire na sana maabot ko ang aking mga mahal sa buhay. At sa halagang 100, 200 piso, ikaw ay kabahagi ng ating programa. Kaya mahalaga po na tayo po ay may burden. Kasi ang totoong palatandaan ng naligtas kay Kristo, magkakaroon ka ng malasakit. Magkakaroon ka ng dalayan sa puso mo na hindi lang ikaw ang maliligtas. Kung baga sa nasusunog na bahay at naroon ang mga mahal mo sa buhay, hindi ka ba matitinag? Di ba nakikita natin sa mga pelikula, nagpupumiglas yung nasunugan kasi may mga mahal pa siya sa buhay na nasa loob. Pero kung madidiskrasya siya, pinipigilan siya kasi pati siya mapapahamak. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, may burden siya. Siya yung nakaligtas kaya gusto niyang gisingin yung mga nasa loob ng bahay na hindi nakakaalam na nasusunugan sila. Ganon din po sa spiritual. Hindi alam ng mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, kakilala natin na sila pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kailangan mabahagihan ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka marunong, wala ka pang kakayanan, wala ka pang kaalaman, sa halagang 100, 200, 300, makakapag-share ka sa pamagitan ng ating programa. Hindi lang ikaw nagbigay ng 100, 200, ipaparinig mo siyempre. Ibibigay mo yung ating programa sa Marinduque News at saka sa radyo natin. Para mapakinggan nila. Kaya mahalaga po ng partnership. Kaya sabi rito, nagagalak ang mga anghel sa kalangitan kung mayroong isang kaluluwa na naligtas. Kaya kung halimbawa, ngayon, mga 100 na ang tumanggap sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi ang ating programa po ay hindi lamang dito sa Marinduque nakakabot, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Kaya nga binabati natin yung ating mga kaibigan dyan sa Canada, sila Pastor Arnold, Pastor Benson, mga kaibigan natin sa Australia,
mga kaibigan natin sa US, sila Pastor Gentry, sila Pastor Mike Galvez, sila Pastor John Pisanya, Pastor Noel Ibang Ibelista, at iba pa natin kaibigan sa US, marami po tayong kaibigan dyan sa US, sila Sister Olive at ang kanyang pamilya. Ganon din, binabati rin natin yung mga nasa Africa, sa India, sa Bangladesh, sa Thailand, Cambodia, Vietnam, sa Europe, sa Middle East, sa India, at marami pang iba na ating mga kapartner. 21 missionary ang kapartner natin sa buong mundo. At ganoon din yung mga local missionary, binabati rin natin mga local missionary dito sa Pilipinas. Marami po tayo mga kaibigang missionary dito sa Pilipinas. Ganoon din si Pastor Ansel Lucena ng Project 8 Bible Baptist Church. At mga galing sa Project 8, binabati natin magandang umaga. At iba pa nating mga kaibigan. Kaya mahalaga po yung tinatawag na partnership at mahalaga po na maabot na salita ng Diyos ang ating mga kapamilya, kapatid, at mga kasangga. Kaya ako sa umagang ito, malinaw ang mensahe na ang pagliligtas ay gawa ng Panginoon Diyos. Si Kristo ay nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Na kung tanggapin natin, ang mga anghel sa kalangitan ay tuwan-tuwa, galak na galak, kasi isang kaluluwa ang naligtas. Kaya kung totoong tinanggap mo si Kristo, magkakaroon ka ng binagong buhay, mababago ang iyong isipan, mababago ang iyong tinatawag na direksyon. Kaya mahalaga po na makilala natin ng personal si Kristo. At sa ating pagpatuloy, binabati natin si Ate Raquel, si Kuya Jimmy, si Ate Babe, si Elizabeth, si Chel, si Dunoy, si Susan, si Clark, si Blaine, si Jam, si Oliver. Ganon din si Ate Alice, si Ate Annie, si Ingo, si Eleanor, si Jefferson, at si Emily. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras ito, muli lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob. At sa oras ito, pinapanalangin namin, O Diyos, ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang aming mga leader, ganoon din ang aming governor, congressman, mayor, ganoon din po si PD, at ganoon din po ipinapanalangin din namin, O Diyos, ang mga nakikinig sa amin na mayroong karamdaman, ang mga may dinadala na kabigatan sa buhay, may mga depression, anxiety, o anumang kinakaharap na problema, tulungan mo po sila. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng encouragement. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan. Ikaw po ang aming pinapupurihan. Ikaw po ang aming tinatas. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa ating mga pagbati, una sa lahat binabati ko ang aking may bahay, Sister Jenny, si Jumaima, si Roland, si Sophia, si Joy, si Jabez, si Sia, si Ian, si Jelyn, si Ledor, si Ardil, si Cristel, si Kim, ang member ng Solid Rock Bible Baptist Church, ang mga pastor na ating kaibigan sa buong Marinduque, si Pastor Jerby na nasa church, nagkakabit ng solar panel, binabati natin na magandang umaga. Ganon din si PD Colonel Cornelio C. Taneda Jr., ang Malindig Institute Batch 81, binabati natin ng magandang umaga. Ang Dibilia Alumni, ang MSWDO, PSWDO, ang Motor Trade, ang Buwak at Mugpog Fire Station, ang Buwak at Mugpog MPS, ang Team PD, Team Moses, Team Daniel, at mga nasa INUP. Binabati rin natin yung mga taga-Kausuhan, si Ma'am Mercy, binabati rin natin, si Ma'am Ella, si Ma'am Agkawili, si Tatang Oka, ganoon din si Ma'am Lorna Naling. Binabati rin natin yung mga taga-Palengke, dyan sa Gulayan, sa Karinderya, sa Grocery Store, at sa tricycle, mga tricycle driver at jeepney driver. Ganoon din ang taga-Mobile Force, ganoon din ang mga kasama nating lupon, mga taga-kampo. Ganoon din binabati rin natin ang ating mga kapitbahay sa Tampus. At patuloy tayo nag-aanyaya every Sunday, 9 to 11:30, at ganoon din
Pagka Wednesday, 6:30 at Friday, 11 to 11:30. Ito po muli si Bishop Fred Riego na nag-aanyaya sa inyo na patuloy na makinig ng ating programa, Ebanghelyo ang tanging kapangyarihan ng Diyos. Kaya patuloy na ang Panginoon ang siyang manguna sa atin at ang salita ng Diyos ang patuloy na maggabay sa bawat isa. Sabi sa Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mahalaga po na yung salita ng Diyos ay patuloy na ating napapakinggan at ito yung ating iluwan sa ating mga landas upang huwag tayong mapahamak. Kaya mahalaga po na ang salita ng Diyos ay nasa atin. Huwag natin hayaan na tayo ay mapahamak. Maganda. Sa bawat biyahe, sa bawat kargada, may tatlong pangalan na maaasahan. Dito, siguradong tamang timpla, tamang takal, at tamang halaga. Dahil sa Petromax, Alpha Fuel at Powermax, priority ang kalidad sa bawat patak ng gasolina. Sa bawat pag-andar, kasama nyo kami para sa mas ligtas at tuloy-tuloy na biyahe. Petromax, Alpha Fuel at Powermax, the green and clean fuel. Hi, Miss. Hello, Anong name mo? Jonabel po. Jonabel, try mo naman ang aming spice sukan to ba? Hisila kami ng feedback. Thank you. Enjoy. Hello guys, this is your Negosyanteng Singgit and today, meron na naman po tayong isang customer na nag-trust sa atin. So right now, we just sold a 30.07 grams of Japan Gold. So this is 20 inches rather, and i-flex lang muna natin. No? The reason why I'm creating this vlog is to give you educational purposes when it comes to Japan Gold. Ano ba ang meron sa Japan Gold? Ang Japan Gold po ay known for its purity and meticulosity. So if mapapansin mo, sobrang ganda ng kanyang details and napakaganda ng pagkakagawa nito and very precise. Mostly, mas mataas ang per grams ng Japan Gold dahil sa tinatawag na maker's fee. Kasi nga, medyo detailed ang pagkakagawa nito and sobrang meticuloso. Ang mga Japan Gold are mostly 18K. Kaya pag may nagsabi sa'yo na ang Japan Gold na binibenta niya ay 21K, 22K, and 24K, magduda ka na. Dahil kailangan matigas na materials ang gagamitin para magawa yung ganito ka pulido na item. Ang 18 karat na gold ay 75% gold. Sa ibang pagkakataon, meron din mga Japan Gold na 14 karat lamang. Take note, ang Japan Gold, ang Saudi Gold, ang Italy Gold, ang Chinese Gold, pare-parehas lamang yun na gold. Kaya lang mas mataas ang Japan Gold, it's because mas mahal yung kanyang maker's fee and ang binayaran mo dito ay ang artistry, ang design, and ang pagiging fine and not hollow na gold jewelry. Tara, i-deliver na natin to. Again, Japan Gold is about artistry, design, and meticulosity. Kaya ikaw, pang Japan Gold ka ba? Pang Saudi Gold ka ba?
Pang Italy gold ka ba o pang Chinese gold ka ba? The decision is yours. Ang mahalaga, you have a piece of gold. Ayan, so ito po yung gold ng kapatid niya po. Salamat sa trust. Open na ba yung open? Oo, taga ano yan? Kapwa Marinduqueña natin. Ayan, 30.7 grams. Tapos Japan gold po yan. Mabigat po yan. Ayan, salamat po. Ayan, salamat po sa pag-purchase, mga kakapwa ko Marinduqueño. Ayan. This is your Negosyanteng Singkit and excited na po ako sa new piece of gold jewelry investment mo. See you!